Kumusta kayong lahat mga taga-subaybay? Hindi ko na kayo maisa-isa. Alam ko na unti-unti nang dumadami ang sumusubaybay sa aking channel, lalong-lalo na sa aking YouTube channel, aking mga subscriber. Maraming salamat at unti-unti nyo na akong nakilala. Aking channel kasi kahit nakakaburing, kapulutan ng aral. Ano ba ang ibig sabihin ng kapulutan ng aral? Ano bang aral ang gusto ninyo? Aral ba sa kabutihan o aral sa hindi kabutihan? Ang aking channel kasi nakakaburing pero puro kabutihan ang aking tinuturo. Hindi man ako tutorial pero ang lahat ng aking mga palabas tungkol sa paghahanap buhay, personal vlog, lahat nangyari sa aking buhay at napagtagumpayan ko sa aking pagdarasal at pagsisikap. Ang pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, napakahalaga nito. Kasi ang balita po, kahapon ko pa nga nabalitaan ito marami daw walang alam na nagtapos. Madalit sabi yun o kung kailan na napakahaba na ng pag-aaral ng ating mga apo, ng ating mga anak. Biro mo, ngayon 3 taon na lang nag-nursery na. Tapos magki-kinder 1, kinder 2. Ano pa bang tawag? Lahat na lang. Lahat ng kinder mayroon. Bago mag-grade 1, may pinagdaanan ng pag-aaral. Pero ang nangyari, pagkatapos ng grade 6, mayroon pa tayong grade 7. Tapos, pagkatapos ng bago mag-high school, pagkatapos ng high school, mayroon na naman tayong K-12. Ano ba tawag nun? Sabihin, dapat mag-college ka na, mag-aral ka pa ng 2 taon sa anong tawag nun? Senior high. Kaya ako po binanggit ito mga kaibigan. Nakakalungkot po. Bakit ganito ang nangyari? Kayong mga mataas ang pinag-aralan, ano ba sa tingin ninyo? Alam niyo, alam ko ang dahilan Baka sabihin niyo, nagmamarunong ako. Ako isang mangmang, wala akong pinag-aralan. Grade 1 lang aking natapos. Pero bakit kaya ko magsalita? Wala ang kodigo. Galing sa isip lahat. At tatandaan ninyo mga kaibigan, kaya po nagiging mababa po ang IQ ng mga bata ngayon. Unang-una, dito, sa teknolohiyang ito. Kasi kung baga, napapansin nyo ba yung lockdown? Puro online lang. Lalong humina ang mga bata. Kasi online, tutulungan ng mga magulang. Pasado. Pasado. Pero sa actual na mathematical, wala. Yun po ang nangyari mga kaibigan. Hindi naman po masama itong teknolohiyang ito. Dapat po gabayan po ng magulang. Unang-una, yan po ang dapat gawin. Kung gusto natin na mabago ang ating kalidad ng ating edukasyon. Ako nag-aral, grade 1 lang natapos ko. Pero bago ako nag-aral nung araw, marunong na ako sumulat. Tinuruan na ako ng nanay ko. Matyaga yung nanay ko alam mo ba noon, kung hindi ka marunong sumulat, papaluin ang daliri mo. May stick. May stick. Kasi nga mga teacher noon hindi naman sabi mong malupit, madisiplina. May stick yan. Mapaluin yung lamisa pag hindi ka nakaintindi. Ano ba Jeremias? Ano ba ito? Ganun po kahigpit noon ang magulang at ang teacher. Nagtutulungan. Kaya po, hindi po natin masisi kung bakit ngayon bagsak. Ang daming graduate bagsak, dumaan na ng grade 7, dumaan na ng K-12, senior high. Bakit? Maraming bagsak. Yun na. Nagiging spoiled ang mga bata. Kasi alam nyo ngayon, konting maduro-duro mo lang yung estudyante. Noon, pinapalo. Sa bagay ako, hindi ako nakatikim ng palo noon kasi maano naman ako maingat ako, marunong ako. At pag alam ko ang teacher, gagalangin yan. Hindi ka pwedeng lumaban sa teacher nung araw. Tingnan mo ngayon, pag nagsumbong yung estudyante sa nanay,
Ay, nagalitan ako ng teacher. Sige, paparangay natin. Sabi ng nanay. Konsentidor po, kaya po bagsak po ang mga bata. Hindi ko naman nila lahat. Marami din namang magagaling. Ha? Hindi naman ako magbuhat ng sariling bangko. Tanong nyo ang aking mga anak kung may problema ba sa pag-aaral. Kasi masipag sila mag-aral at saka tinuturuan ko rin sila. Huwag kayong lumaban sa inyong teacher. Pero pag kinonsinti mo ang iyong anak, nagsumbong sa'yo na pinagalitan ng teacher, sabihin mo, akong bahala dyan. Ay, wala na tayong mga gagawa dyan. Ganun po. Kaya po, bumagsak po ang kalidad ng ating edukasyon dahil sa konsentidor. Konsentidor po. Bawal naman talaga manakit ang teacher eh. Nagsiseminar yan eh. Kumbaga noong araw, ginatakot lang kami. Hindi naman talaga ginatakot lang. Pero ganun dapat, tuturuan ng magulang, sumunod kayo sa inyong teacher. Pero kung konsentihin mo, akong bahala dyan. Di ba? Lumalaki ang ulo ng mga bata. Kaya marami po ang graduate na walang alam. Mapapadagdag po yan sa walang trabaho na milyon-milyon. Mahirapan po matanggap sa trabaho yan. Kaya po, sana makakakuha kayo ng aral dito sa ating pinag-usapan. Nasa ating mga kamay, tayong mga magulang, mga lola, gabayan po natin ang mga bata. Dapat bago pumasok sa eskwelahan, marunong na sumulat. Sino ang magtuturo? Tayo. Huwag natin iasa sa mga teacher. Sabihin lang kasi agad binabayaran na kayo. Sige, at hanggang dito na lang po at nagluloko ang aking cellphone. May nag-install mga scammer. Maraming salamat. Ingat po tayo palagi.